Ayan, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel. Well, mabilisan lamang po, no. Ang topic po natin, ayan, naka-flash. Pag ganito ba? Ang dahilan, no, ng pagkalas o pagbuwag sa unity team, nabanggit po ng ating Vice Presidente, no. Kasi nga po, nakumbinse ng magkapatid, no, dahil wala daw silang chance manalo. Ito po ay sila Senator Amy Marcos at ang Presidente Bongbong Marcos, ano. Kaya humingi sila ng tulong, no, support ng Cebu at Mindanao, no, sa pamamagitan ni VP Sara Duterte. At alam naman po natin na number 1 talaga sa survey sa pagkapangulo si VP Inday, no. Pero minabuti niyang hindi tumakbo, pero nakumbinsi na tumakbo bilang Vice Presidente. Ayan. For unity and continuity. Yun pala ang ibig sabihin, no. Yun din po ang inasahan natin na mga bumoto, no. Nung bumoto po ako, ini-expect ko po talaga na magpapatuloy ang mga proyekto ni dating Pangulong Duterte. Kaya binoto ko din yung unity team, no. Pero iba po, taliwas sa mga nangyayari ngayon, no? Ako po, kahit wala po ako sa Pilipinas at wala po ako sa inner circle, nararamdaman ko po, no, na tila taliwas na, no, yung takbo ng pamahalaan ngayon sa ipinangako noong eleksyon. At yan po yung nakumpirma na, no, dahil sinabi nga po ni VP Inday na wala na po yung mga big ticket problem na naman, naging problem na kasi, no. Big ticket projects, ayan. Dami po kasi talagang big ticket projects, no. Problems ng administrasyon ni Pangulong Duterte, no. So, yun siguro yung isa doon hinahanap natin na subway, no. Anong stasyon na po ba? May nagawa na po bang istasyon? O palalim lang po ng palalim ang hukay dyan sa subway. At iba pa pong mga pagbabago dahil yun na nga, kung napapansin nyo po, napapabalita na parang walang improvements talaga 2 years na. Kasi kung continuity yan, tuloy-tuloy, di po ba? Yun na nga, may sinabi ang presidente na flood control project na natapos pero wala. Hindi naramdaman ng tao, ang naramdaman kakaiba, lalong bumaha sa Maynila. So ngayon, nahanapin mo, nasaan yung flood control na yun, na 5,500, di po ba? Kaya nga po, lahat na lang na sinasabi ng Pangulo, di ko na pinaniniwalaan. Patungkol sa mga smuggling, may nahuli po ba ni isa? Sabi, huhulihin, pananagutin. O tapos ngayon, na naman, nangako na naman na parurusahan daw ang nagpaalis, no, dito kay Alice Go Waping, no, yung dismissed mayor. Pambihira naman. Alam naman kasi natin kung bakit natalakay ang mga pogo na yan. Kung sino talaga ang target dyan. Di tayo pinanganak kahapon. So, expected ko na po yan, no? Na si Alice Go Waping, hindi talaga mahuhuli yan. Ganon din itong si Pastor Kibuloy. Expected ko na yan. Dahil ano bang klaseng law enforcement meron tayo sa ngayon? Diba? Katawa-tawa po ang mga enforcement natin. Ganon din sa militar. Sorry po, no, sa hanay ng militar, nadamay po kasi kayo ng pamumulitika dyan sa gobyerno. Anong ibig kong sabihin? Ayan, yung sa South China Sea. Di po ba? Yung supply mission. Anong nangyari dyan? Kasi nga, you're not supposed to be there, mga uniform personnel, kasi nga, dapat dyan, civilian. Pero dahil nga po sa... At yun na nga, lumalayo tayo, no? Lumalayo tayo. So, dapat po sa military, no, balansehin nyo na yung mga nangyayari sa atin. Nasaan na po ba tayo? Kasi ako, nasa malayo, ibang nararamdaman ko sa gobyerno. Di po ba? Lalo na yung sinasabi ngayon ni VP Inday. Di po ba? So, doon na nakukumpirma lahat na yung nararamdaman natin, talagang kumpirmado. Kaya nga umalis na siya kasi wala na nga daw po. Inappropriated na raw po lahat ng big ticket projects, po. So para sa akin, di na reliable, no, yung sinasabi ng Pangulo. Dahil example nga yung kay Karina, di po ba? So paano tayo maniniwala pa dyan? O tapos ano pa po ba? Yan nga po hinaharang yan libro, no, ni VP Inday, di raw makakalusot, sabi nung convicted congressman. Di po ba convicted siya, di ba? Nahatulan yan.
Tapos yan din po, no, bagamat nakaapila ha, kaya siya nandyan sa Congress, nakaapila po siya. At ito pa pong ito pang sila din po yung, di ba, humaharang din sila dati sa pagpapalibing kay Apo Lakay, no? Aba ngayon tila kakampi na ng administrasyon. So ganun ba ka-desperate para pabagsakin ang Duterte? Makikipag-join forces sa mga kaaway. Yan po ba ang kaya po wala nangarap po tayo noon sa unity, pero yan na po nangyayari, no? Hindi naman mangyayari kung hindi pilit na kung tuloy-tuloy, continuity, no? Hindi na nga tuloy-tuloy, binabanatan pa ang vice presidente. At ngayon, sabi pa ng Congress, ilahad daw kung sino yung mga kay friends niya na nagsabi or yun nga nag-aano sa kanya ng may impeachment na niluluto. Well, syempre, pinagkaisahan nyo. Ano ba naman klaseng hamon niya? Para naman kayo mga grade 1, no? Pati itong mga congressman natin, comedy na rin sa totoo lang. Tapos, ano pa ba? Yan pong ABS-CBN, no? Meron daw silang pinagtanungang publisher, no, na 12 to 15 pesos lang daw po yung pagpiprint ng libro. Sana sinabi nyo, no? Para isama dyan sa mga, mura yan kung tutuusin, no? Mura po yan. At ano bang reklamo nyo sa libro ni BP Inday? Wala na nga siyang talent fee. Siya author Dahil ba yung pangalan niya nandun, yung mukha niya nandun. Anong pinagkaibahan po sa ibang publishers or authors? Di po ba siya walang talent? Pero dahil nga election, alam na. So yun sa ABS-CBN, no? Sabihin nyo kung sino yung publisher na yan para sila na ang tumanggap ng kontrata. Ewan ko lang kung hindi tanggapin yan sa bidding. 12 to 15 pesos. Yung pagpapaserox ata, inaabot na ng magkano. Ganyan na, tapos publishing pa. Iharap nyo kung sino yung publishing na yon. Dahil makakatulong yan, no, na makatipid ng cost. 12 to 15 pesos. Tapos sasabihin nyo, hindi na nagpakilala. Kahit sino pwede mag-claim yan. Ilabas nyo kung sino yan. Di ba? Hindi naman masama yun O kung magbo-volunteer pa sila, mas makakatulong pa sa Office of the Vice President, di po ba? So yun lamang po, no, ating napag-usapan dito. At muli, ako po'y nagpapasalamat sa inyong panonood dito lamang sa ating channel at magkikita pa po tayo sa mga susunod na content dito lamang sa De Enrica YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.